Hello guys, so ayan, may nag-message sa akin kung ano daw ang opinion ko about dito kay Jerlyn, 'di ba, yung Dudots family. Kasi lately nag-post siya nanghihingi siya ng help, ng tulong sa kanyang mga followers. So by the way nga pala, nandito pala ako ngayon sa Dubai. Umuwi ako dito sa aking kapatid para naman mamiss ako kahit papaano ng aking Diyosawa. Charot! So ayun na nga, nag-post siya ng video na nanghihingi siya ng tulong sa kanyang mga followers, ganyan ganyan, kasi nga may sakit daw yung kanyang father. So ang daming nang bash sa kanya. Bakit daw kahihingi ng tulong, may pinapatay yung resort, ang gaganda ng mga finiflex, masarap na pagkain, traveling anywhere, mga ganyan. Ano daw ginagawa ng kanyang afam, bakit hindi sa kanya humingi, 'di ba? So para sa akin, wala akong right para i-judge yung sitwasyon niya ngayon, 'di ba? Siguro nagbigay naman yung afam niya, kaso nga lang hindi lang kalakihan. Kasi mga Zay, tanggalin nyo kasi sa utak nyo yung ano, hindi porket naka-afam ka, sila na lahat ang gagasto. Hindi ganun. Hindi kanya pinakasalan para buhayin lahat yung buong angkan mo. Hindi ganun mga Zay. So anyway, para sa akin, nagbigay naman siguro, pero hindi gaanong kalaki, 'di ba? Kasi nga may pinagkakagastuhan din sila, 'di ba? So kaya ayun, nanghihingi siya ng tulong. Wala namang masamang humingi ng tulong, 'di ba? Magbigay, yung wag nang daming sinasabi yung hindi, ganon. Charot. Kumbaga intindihin na lang natin yung kanilang sitwasyon kasi wala naman siguro may gusto, 'di ba, na magkasakit yung tatay niya. Na nagkataon pa talaga na may pinapatayo silang resort, o 'di ba? Tapos ito pa yung nabasa niya daw na nag-comment sa kanya, yan kasi bakit kasi sa afam mo yung mga sahod mo sa pagba-vlogging? Hindi ngayon wala kang mahugot na pera. Pero naman siguro kaso nga lang mga Zay kulang kasi nga may pinagkakagastuhan sila, 'di ba? Huwag na kayong mang-bash na wala naman kayong alam sa pinagdadaanan nila, 'di ba? Hindi niyo alam yung buong istorya. Siguro kung meron naman sigurong extra yung afam niya, magbibigay yan, baka siya pa nga lahat magbayad lahat. Siguro ngayon tapos lang, 'di ba? Tulad kailan ba 'yon? Last year. Yung kapatid ko, 'di ba, nagkasakit din siya. Inoperahan siya sa tendonitis. Inoperahan siya sa appendix. Wala din akong pera. May pera ako, kulang mga day. So, buti na lang nandyan yung aking Diyosawa, si Afam. Hindi siya nagdalawang isip, nagbigay siya. So, ibig sabihin, meron siyang extra. Ganon. Kung wala siya, alangan naman initiative siyang magbigay, di ba? So, ayun, mga day, sobrang thankful ako nun kay Diyosawa. Tsaka sobrang blessed ko talaga nang dahil sa kanya, napagamot yung aking kapatid. Dahil ang bala ko pa talaga noon mga day, is papauwiin ko yung aking kapatid, nakakarating lang dito. Kasi nga mga day, dumating siya dito, wala pa siyang work, wala pa siyang trabaho, wala siyang insurance, ang mahal. So buti na lang talaga siya daw magbabayad lahat. Inako niya talaga lahat ng bill mga day. Kasi kapag paabutin ko pa daw sa Pinas, baka hindi na daw abutin. Yun nga, tama nga yung sinabi niya mga day. Kasi parehas na parehas yung sabi ng doktor nung sinabi niya yun. Kasi alam niya daw talaga pag mga appendix daw talaga yan. Kapag once na kumikurot na ng bongga yan, tas hindi na agapan, ano na yan siya, papoison na yun sa loob. Paputok na siya. So anyway, nakwento ko lang ba? Kasi case to case naman yan, iba-iba naman tayo ng kwento. Si Diyosawa talagang meron talaga lang siyang extra na pang help, 'di ba? Tsaka hindi rin ako nanghingi mga Zay kasi nahihiya din ako. Siya yung kusa. So pag may mga ganyan, maging grateful na lang tayo yung sa mga taong kusang nagbibigay. Kung wala mang maibigay, baka wala talaga siya, 'di ba? So anyway, yun lang naman yung aking opinion mga Zay. It is what it is, no? Be kind na lang tayo mga Zay, wag na tayong mambash kasi hindi natin alam yung totoong totoong sitwasyon nila. So anyway, yun lang.